Welcome back sa another accounting tutorial. This time, not-for-profit organization naman. No? So, this part 1 muna tayo. Part 1 muna. No, medyo kasi mahaba-haba ang not-for-profit organization eh. Pero, pa-clean ko na lang para hindi ka na magbasa ng libro. No? Discuss ko na lang sa. Okay? So, simulan natin. Ano ba muna ang not-for-profit organization or NPO? Ito po ay isang legal entity run for the benefit of society and not for individual owners or shareholders. No? Definition pa lang, masasabi mo ng pang charitable siya. No? Benefit ng society and hindi para sa isang individual lang. Oh. Ano ba talagang objective ng NPO? Siyempre, from the word itself, pangalan pa lang. The primary objective of not-for-profit organization may be educational, charitable, religious, social, or cultural. Ano mga examples nun, sir? Tulad ng mga educational institution, di ba? Mga hospitals, mga literary clubs, charitable institution, no? Mga religious organizations. Ang pinaka talagang tumatak na not-for-profit organization ay yung mga charitable institution na tumutulong tuwing may bagyo, tuwing may kalamidad sa Pilipinas. So shout out sa kanila. Yung talaga yung mga notable na NPO na kilala natin. Okay? Yung mga siguro Bantay Bata, Angat Buhay, yung mga tumutulong sa mga aso, di ba? Yung mga ganong bagay. No? Ano ba yung mga major sources nila? Saan sila kumukuha ng revenues nila? Oh, so, number one is yung mga regular type of revenue. Pwede rin mga tuition fees, hospital fees, membership fees. Oh, yun yung nanggagaling sa operations nila. Regular. Regular type ng revenue nila coming from their operations. No? Kung ano ba talaga yung objective ng NPO na yun. And another one is from contributions, mga donations, fundraising activities na tinatawag nating non-reciprocal transactions. Walang kapalit. Di ba? It's a one party, one party transaction na kasi hindi wala namang hinihintay na kapalit yung nagbigay. Donasyon sa NPO, may mga fundraising activities din. And you have to take note na yung revenues ng mga NPOs sufficient lang yan to cover their operating expenses. No? Kung ilan yung expense mo, no? Ganun din halos yung revenues nila. Sufficient lang yung revenue na kinikita nila para i-cover yung operating expenses nila. And they also benefit from tax-exempt status, di ba? Generally. Okay? And ano bang accounting natin for NPO, sir? No? The Philippines adopted the SFAS 117 or ito yung tinatawag na Statement of Financial Accounting Standards number 117 issued by the Financial Accounting Standards Board noong June 1993. So, ang tanda na pala nitong NPO. Di ba? Ang tanda na, 1993 pa eh. In-adapt lang natin yan sa US GAAP. In-establish yung SFAS 117 na yan sa United States. Na in-establish yung standards na yan for how not-for-profit organizations must present their general purpose external financial state. O, di ba? O, ang sabi pa dito, lahat daw ng NPOs use the full accrual basis of accounting for reporting. Parang gano'n lang din naman sa PFRS, accrual basis sila. Diba? And they are required to present annual financial statements which remain aligned sa PFRS. Required pa rin silang mag-present ng annual financial statements nila na mamaya hihimayin natin kung ano ba yung mga financial statements ng NPO. Pero ang pinaka tatatak talaga dito sa NPO is yung fund accounting nila. Kasi nga, classify nila yung funds nila between restricted and unrestricted. Diba sabi ko nga kanina, yung pangalawang major source ng revenue ng NPO ay galing lang din sa mga contributions. No? Na yung contributions na yun could either be restricted and unrestricted. Kaya may fund accounting silang tinatawag. No? So simulan natin. Ano yung classifications ulit ng contributions nila? Nabanggit ko na kanina. Una is yung unrestricted. Ano bang ibig sabihin ng unrestricted? Diba?
Si donor, hindi siya nag-impose ng any stipulation, condition, requirement on the funds he or she donated. So walang inimpose na kondisyon si donor, basta binigay niya na lang dun sa NPO na yun. Ang bait naman ni donor, no? Very generous, no? Nagbigay ng walang kondisyon. Siguro dahil gusto niya yung adhikain ng NPO na yun. Kaya siya nagbigay without any stipulation na walang kapalit, walang kondisyon, walang requirement. Di ba? And meron din naman tayong, no? Ibig sabihin, no? It is available for immediate use without restriction. No? Pwede nilang magamit kaagad ng NPO na yun without restriction. O, kung may unrestricted, meron tayong restricted. Wherein, subject to restriction imposed by the donor. May restriction, may condition si donor. No? Na ngayon, hihimayin natin yung restricted na yan. Diba? Himayin natin yung restricted contribution na yan. Kasi meron siyang dalawang types ng restricted contributions. Una, yung temporarily restricted. Anong ibig sabihin nun, sir? Donations restricted by the donor wherein it depends on the stipulation or requirement given by the donors. Restricted siya. And merong stipulation or requirement na binigay si donor bago na kailangang ma-meet muna ng NPO na yun bago nila magamit. Restricted nga siya pero temporary lang. No? Meron tayong tatlong donor-imposed stipulations under temporarily restricted contributions. Ano yung una? Performance of a specific task. Pwede sabihin ni donor, magbigay ako ng 500K sa iyo pero dapat ma-perform mo muna itong specific task na to. Pwede rin sabihin niyan, happening of a future event. Kapag nakuha mo yung gantong fundraising event, kapag nangyari yung isang event na to, pwede ring time restriction. O bibigyan kita ng 5 million, January 1, 2028. Pwede mo lang magamit ng 2029. Restricted nga lang siya, pero temporary lang because of time restriction. And remember, upon happening of any of these donor-imposed stipulation, it will be classified as unrestricted na. Kapag na-perform niya na yung specific task or nangyari na yung future event or wala nang time restriction, any of these donor-imposed stipulation, magiging unrestricted na siya. No? And take note, no? Wala siyang effect sa unrestricted fund since you will use it right away. Ano bang illustration yung magandang dyan? Simulan natin dito sa first illustration natin. Si Angat Buhay Organization received cash from a generous donor amounting to 5 billion on November 17, 2025, pero may stipulation, may restriction na yung donation na yun gagamitin to purchase relief goods for the victims of the recent typhoon on November 30, 2025. O, anong nangyari? Diba? Nakatanggap siya ng cash worth 5 million. Pero, may kondisyon. Temporarily restricted siya. Sir, bakit? Kasi nga, may donor-imposed stipulation tayo na nakadepende yan upon performance of a specific task. Anong gagawin niya? Magpo-purchase siya ng relief goods para sa mga victims nung nagdaang bagyo. Revenue mo siya, pero temporarily restricted lang. Di mo pa talaga revenue. Cash and other non-cash assets are recognized when received at their fair value. And remember, no, yung 5 million natin, 'di ba? Yung fair value ng cash is also the face value. Kaya nga lang kapag yung cash and other non-cash asset yung natanggap ni Angat Buhay, i-recognize nila yun when received at their fair value. In this case, ang face value ng cash is 5 million. No? So tuloy natin. Kasi may journal entry na tayo sa November 17 eh. 'Di ba? Anong nangyari nung November 30? 'Di ba? Anong mangyayari sa November 30? November 30 bumili na siya. Yung temporary
restricted net asset, marireclassify na siya papuntang unrestricted net asset. Bakit, sir? Kasi gagamitin mo na. Kailangan mo nang i-reclassify if the contribution will be used. Tignan mo yon. Yung temporarily restricted net asset kanina, mapupunta na siya sa unrestricted net asset. And remember, since gagamitin mo na rin yan noong November 30, expenses mo na siya. Ginastos mo na yung binigay na cash kanina. Diba? Yung cash, ayan na. Yung cash na binigay noong November 17, yun na, nagamit mo na, na-expense mo na. Pinambili mo na ng relief goods noong November 3. No? And remember, lahat ng expenses ng NPO, china-charge yan sa unrestricted net asset. Siyempre, magagamit mo na, may expense mo na kung unrestricted na siya. Di ba? Make sense. Diba? Magagalaw mo na lang, magagalaw mo yan, or magagastos mo talaga kapag unrestricted na siya. Alright? So, meron akong ginagawa dito, hindi ko yung gino-journal and talagang ini-imagine ko siya sa isang table. So, ang palatandaan ko dyan, UR, TR, PR. UR, unrestricted net asset. TR, temporarily restricted. PR, permanently restricted. No? So, may contribution revenue tayo kanina noong November 17. Pero temporarily restricted, di ba? May stipulation kasi, may donor imposed. Tapos, may reclassification na ganap. E di nabawasan yung temporarily restricted net asset natin. Nalipat doon sa unrestricted net asset natin kanina, di ba? O, yun. Tapos, nag-expense tayo. 5 million, ginastos natin yung 5 million sa pagbili ng relief goods. Kaya net amount natin, wala na, zero na. Both side. Hindi nagalaw yung permanently restricted kasi, di ba? Hindi naman, mamaya pa to. Mamaya pa natin pag-uusapan. Alright? So sana naintindihan mo yan, no? Diba? Very simple lang. Very straightforward. No? Tuloy natin. Diba? Okay ka na sa temporarily restricted. Pag-usapan natin yung permanently restricted. Ibig sabihin niya, nag-impose si donor ng stipulation that as long as the organization exists, they cannot use the fund. Or i-retain yun ng NPO indefinitely. Grabe naman. Diba? Nakakalungkot naman. Diba? Pero syempre, baka ano lang siya, emergency fund. Diba? Baka mga ganong bagay lang. Na to keep the organization afloat. Diba? As long as the organization exists, diba? They cannot use that. Or i-retain nila yun indefinitely. However, yung income na yun, pwedeng magamit ng NPO. Diba? Pero it cannot be used by NPO again for day-to-day operation. Hindi nila pwedeng gamitin yan sa operation nila. Pero yung income from that donation, they can be used by the NPO. So, actually, mas maintindihan mo ito pag may example. Mamaya, pakita ko sa iyo. Okay? But for now, tandaan mo lang na may two types of restricted contributions. Temporarily restricted and permanently restricted. Okay? So, what if naman, ang nag-impose ng restrictions are the board of directors or yung trustees? Kasi kanina ang nag-i-impose ng restriction si donor eh. Si donor na tagalabas. Yung donor, tagalabas yan. Di ba? External yan. Si board of directors or trustees, internal yan, taga-loob yan. Taga-NPO talaga yan. So, paano kung nag-impose ng restriction ay yung mga board of directors, mga taga-loob? No? Tawag dyan, quasi-endowment fund or board-designated fund. No? Na ang sabi natin, kapag quasi-endowment fund or board-designated fund, yung both principal and income na yun, classified as unrestricted net asset. Yung principal, yung natanggap mong donation, di ba, from the board of directors. And yung income galing sa donation na yun, unrestricted net asset silang dalawa. O, di ba? So, pakitandaan yan, no? Pakitandaan siya. No? Pero para mas maintindihan talaga natin, let's solve this problem.
No? So, in the first year of operations of a not-for-profit organization, the following transactions occurred. No? So, may tatlong bullet dyan, no? May tatlong bullet dyan. Mamaya, isa-isahin naman natin yan eh. But for now, tandaan mo na may tatlong bullet. Isa-isahin kasi natin to eh. No? What is the amount of permanently restricted net assets? Ano naman yung temporarily restricted net assets? And ano naman yung unrestricted net assets? No? Simulan natin sa bullet number 1. Yung not-for-profit organization daw nakatanggap ng 1 million from a donor na nag-stipulate that it should be invested indefinitely. Naku, indefinitely siya, i-retain siya indefinitely. Pero, yung dividend nyo from such investments, pwede nilang magamit for research project of the organization. Since indefinitely yan, permanently restricted yan. Pero yung dividend nyo niya, di ba? Revenue yon pero temporarily restricted. Bakit, sir? Kasi may stipulation. And magagamit mo lang siya for a specific task, specific purpose, for research purposes only. Kaya temporarily restricted siya. No? So, yung mga terms, kaya natin. So, journal entryhan natin. Nakatanggap ka ng cash. Contribution revenue, permanently restricted. Bakit? Indefinitely yan. As long as the organization exists, hindi nila pwedeng galawin yan. Pero yung dividend nyo na natanggap nila na 150K, di ba? Na gagamitin lang for research purposes, yun ay temporarily restricted. Cash, dividend income, temporarily restricted. And remember, 50,000 lang yung na-spent nila para sa research project. Diba? So, at mayroon siyang beginning balance at first na 150K. Pero sa 150K na yun, 50K lang yung nagastos. Diba? Bago ka maggastos, i-reclassify mo muna. Yung temporarily restricted net asset mo na 50K, gagawin mo muna siyang unrestricted. Diba? Saan ba galing ang 50K? Sir, galing lang din yan sa 150K. No? Na temporarily restricted. Yung temporarily restricted na yan, babawasan mo ng 50K tapos itra-transfer mo siya sa unrestricted net asset. Nang sa ganun, magastos mo na talaga. Maging expense na talaga siya. Diba? So, ganun yung kwento, no? Ganun yung kwento. Masyado lang siyang procedural for me kasi syempre kailangan mo munang mag-reclassify. Pero just remember, no? Magagamay mo siya. Magagamay mo to. Na kailangan mo lang talaga mag-reclassify para makapaggastos ka. Diba? Fund accounting, NPO. Alright? So, lagay nga natin dun sa magic table ko, no? So, mayroon kang contribution revenue, permanently restricted, nasa PR. Tapos, may dividendo ka, temporarily restricted, lagay mo dyan sa TR. Tapos, may reclassification ka. E di nabawasan yung 50K mo. Nabawasan yung 150K mo ng 50K sa temporarily restricted. Napunta sa unrestricted net asset. Diba? Pero gagastusin mo lang din. Expense mo lang din yan. No? And remember, lahat ng expenses mo, charge mo sa unrestricted net asset. No? Diba? So, ganyan mo lang siya imagining. Diba? Ganyan lang. So, bullet number 2. Yung non-profit organization daw nakatanggap ng 300K fund from a donor na nag-stipulate that it should be used for the acquisition of a service car. May purpose, may specific purpose. Restricted siya, may stipulation eh. 'Di ba? Temporarily restricted siya. Kasi nga may specific task, may specific purpose kang gagamitin. Kaya ang journal entry mo diyan, nakatanggap ka ng 300K cash, contribution revenue temporarily restricted. And remember, ginamit niya yung 100K para mag-acquire ng service car. Hence, may reclassification muna na yung temporarily restricted net asset mo
na 100K lang, mapupunta sa unrestricted net asset para makabili ka ng service car, ng kotse. Diba? And remember, ang kotse, car, asset yan. Asset muna siya. Anong magiging expense ko dyan, sir? Yung depreciation. With a useful life of 5 years and it was acquired at the middle of the year. So, 100K divided by 5 years, multiply mo sa 6 out of 12 kasi it was acquired at the middle of the year. So, magkano yun? So, 10K divided by 5 times 6 out of 12, that's 10K. So, yung 10K na yun, depreciation expense, accumulated depreciation. No? Diba? Kayang-kaya? Kayang-kaya. No, para ma-imagine mo, lagay ulit natin sa magic table natin kanina. So, meron kang contribution revenue. So, lagay mo sa TR kasi 300K yan. Meron kang contribution revenue. Tapos, may reclassification. O, bawasan mo yung 300K. Ilagay mo ng 100K dun sa unrestricted. No? And remember, asset yan. Ang nilalagay lang natin dito sa magic table natin, sa statement of activities na tinatawag, bakit explain ko siya later, is yung mga revenue, reclassification, and expenses. Hindi kasi ito expense eh. Asset pa siya. Di ba? Anong expense natin dyan, sir? Yung depreciation expense. Na magkano? 10K. Again, paalala ko, expenses of NPO is charged to unrestricted net asset. Expenses ang kina-charge, hindi asset. Alright? So, yan yung bullet number 2. So, tuloy natin no, sa bullet number 3. The non-profit organization received 500K fund from a donor. We stipulated that it shall be used based on the discretion of the Board of Trustees of the not-profit organization. Discretion ng Board of Trustees. Ano na ulit yung tawag dito? Quasi-endowment or board-designated fund, tama ba? So, nakatanggap tayo ng 500K kaya ang journal entry mo dyan, cash contribution revenue and unrestricted net asset. No? Bakit unrestricted? Because of the base yan sa discretion ng Board of Trustees. No? The non-profit organization used the 100K para sa acquisition ng souvenir items which were sold by the non-profit organization for 100K. Ginamit daw ng NPO yung 100K para mag-acquire ng souvenir items. O, meron siyang inventory, meron siyang cash. And remember, hindi mo na yung i-reclassify kasi nasa unrestricted na yan. Pwedeng-pwede mo nang magamit. Diba kanina nagre-reclassify tayo kasi temporarily restricted sila or permanently restricted. Pupunta muna natin sa unrestricted para magamit, para may spend. Eh dito, unrestricted na siya buong buo, simula pa lang. Kaya, 100K, nagastos mo na kaagad. And nakabenta ka pa ng 150K. Meron kang cash, meron kang sales. No? And remember, magkano yung cost of goods sold mo dyan? 100K. Kung magkano lang din yung nabili mo. Kung magkano yung cost ng inventory na nabili mo, na nabenta mo lang. Diba? Alright? So lastly, sabi dun sa last sentence, yung remaining 400K designated by the Board of Trustees for future fundraising projects. Nandito na rin. No? Embedded na yan. Kasama na yan sa 500K. Diba? Yung remaining, yung natira, savings na nila yun. Unrestricted na rin yun. Yung nga lang, may nabawas nga lang dyan sa 500 na yung cost of goods sold no? Na ginastos nila. So, kung lalagay natin yan sa magic table, meron kang contribution revenue, unrestricted net asset yan. Diba? O inventory, walang expense, walang revenue dyan, walang reclassification, no? So, wala yan sa table natin. Pero merong sales, income yan, revenue yan, unrestricted yan. Tapos, may cost of goods sold. Diba? Expense pa rin yan. 100K.
So, all in all, yan yung naka-apekto dun sa table natin. Kung ilalagay natin lahat yan sa table natin, ito yung number 1. Diba? Ito yung bullet number 1, ito yung bullet number 2, tapos ito yung bullet number 3. Diba? So, total natin. Meron kang 1 million para sa PR, meron kang 300K para sa TR, temporarily restricted, meron kang 640K para kay UR, unrestricted. So, definitely, yan yung itatanong sa atin mamaya. Diba? Ito yung tanong, permanent restricted net asset, 1 million, 300K para kay temporarily restricted, and 640K para kay unrestricted net asset. Alright? So, jump naman tayo sa financial statements ng NPO. Nabanggit ko nga kanina na meron na required pa rin mag-present ng financial statements ng NPO which consists of the following. Yung una is statement of financial position. Parang commercial accounting lang, yung mga for-profit organization. Di ba? It shows the total assets, liabilities, and net assets ng NPO. Di ba? Meron tayong asset, liab, meron tayong net asset. Ang kakaiba lang sa NPO is yung composition ng net asset niya. Kasi yung net asset ng NPO, naka-classify siya according to this. May unrestricted, may temporarily restricted, tapos may permanently restricted. Na namit na natin kanina. Yan yung big three ng NPO. Diba? Lagit-lagi mo. Yan yung kakaiba sa kanila. Diba? O, yan na yung composition, no, ng statement of financial position nila. Asset, liab, and net asset. Pangalawa naman dyan, is yung statement of cash flows. Meron din ganito sa commercial accounting. Meron din ganito sa NPO. Diba? Pero, somehow, some way, nagdi-differ yan from the one used in commercial accounting. Bakit, sir? Tingnan natin. Yung inflow ng NPO para kay operating, nandyan yung mga regular type of revenues, and kapansin-pansin, nandyan lang yung unrestricted. Yung UR, yung unrestricted contribution revenue, sa operating mo ilalagay. Tapos, nandyan din yung mga regular type ng revenues, tuition fees, hospital fees, di ba? Pero kay financing, nandyan lahat yung kay restricted, whether temporarily restricted or permanently restricted. Di ba? Si TR, PR nandyan. Si borrowings din, di ba? And investing, syempre, pag bumili ka ng asset, mga non-cash assets, intangible asset, long-term investment, di ba? Or proceeds rather than purchase, proceeds from sale ng PPE. Kasi inflow to eh. O, sir, ano naman yung outflow? Di ba? Kakaiba din dito is yung sa operating side. Kasi kay operating expenses, lahat ng expenses i-charge mo kay operating. No? Kay operating UR expenses, kay financing PR, tsaka permanently restricted. Diyan lang yung sa tingin ko na kakaiba sa statement of cash flow ng NPO. Dapat mo siyang ma-take note, no? Dapat mo siyang malaman. Alright? So, best talaga is solve natin yung problem na to. Gina Foundation, a private not-for-profit organization, had the following cash contributions and expenditures in 2030. Meron tayong unrestricted cash, cash contributions, restricted. Tapos, nag-acquire tayo ng equipment natin galing dun sa donation natin, galing sa donor na yun. No? Gina's statement of cash flow should include which of the following amount? So, ayan yung mga choices. Diba? So, tignan natin yung solution natin dito. Sabi natin yung unrestricted, lahat ng unrestricted inflow na cash contributions, operating. Di ba? Matik, operating siya. Pero this time, lahat ng restricted, di ba, whether temporarily restricted or permanently restricted,
nasa financing. And this time, temporarily restricted siya kasi for a specific purpose, may task. Diba? Hindi naman siya indefinitely eh. Hindi naman siya i-retain perpetual. Diba? So, ano siya? Temporary nila. Inflow yan kasi may contributions eh. Nadagdagan. Cash contributions. Okay? And lastly, meron tayong expenditure. Pero, nag-acquire tayo ng PPE. Sa pag-acquire ng PPE, di ba? Non-cash asset yan, long-term. Long-term asset, di ba? Non-current asset. Kaya sa investing side, since nag-acquire ka, dapat outflow yan. Negative. No? Alright? No, so, tingnan natin sa choices. So, 1 million, 300K outflow, 300K inflow. So, ang best na choice talaga doon is letter C. No? Alright. Another one na financial statement din ng NPO is yung statement of activities. Di ba? It presents information on revenues, expenses, gains, losses, and reclassifications or changes in net assets. Parang magic table natin kanina, yun yung statement of activities. No? Ang equivalent nun is income statement and statement of changes in equity sa commercial accounting. Pinagsama. Pinagsamang income statement and statement of changes in equity. Nandyan yung revenue, gains, and losses. Nakakategorize according to unrestricted, temporarily restricted, or permanently restricted. Meron din mga expenses, nasabi nga natin kanina, classified only as unrestricted. Di ba yung expenses natin kanina, unrestricted lang? And reported yan, statement of activities as a decrease in unrestricted net assets. Tama, nagdi-decrease tayo kasi nga may expenses tayo. And i-charge natin yan sa unrestricted, dun sa UR. Alright? And take note, na yung NPOs are required to present expenses sa statement of activities or notes to financial statements according to their function. Sa full PFRS kasi, 'di ba? Sa commercial accounting, ang sinasabi ng mamimit natin sa intermediate accounting is according to or based on function or based on nature, no? Walang sinasabi ang standard, no? Kung based ba sa function or based or sa nature, kung ano yung relevant sa entity na yun. Kung full PFRS pero kung NPO ka, according to their function. Alright? No? So, may dalawang types of expenses sa NPO. Una dyan yung program. Ito yung mga activities that result in the distribution of goods and services to beneficiaries. Anong ibig sabihin nun, sir? For example, ang NPO ko is namimigay ako ng mga food sa mga asong, mga aspin, di ba? Yung mga walang pamilya na uuwian, di ba? Yung mga aso na pagala-gala. So, ano yung mga program expenses ko? Yung pagkain nila, di ba? Yung mga services na goods na talagang directly para sa mga aso, yun yung mga program expenses. Directly para sa mga beneficiaries ko. Yun yung mga cost na ginagamit ko para i-distribute yung goods and services sa mga beneficiaries ko. In this case, sa mga aso. No, pwede yung mga pagkain nila, ganun, di ba? Mga shelter, ganun. Mga examples din dyan, di ba? Research, community service, publication. But it vary. Depende sa kung anong type of NPO na. And ano yung mga beneficiaries. Sino yung mga beneficiaries. Supporting. Yung tuloy natin yung aso kanina. Siyempre, kung meron akong fundraising cost, meron ako mga general administrative expenses na not directly related para sa mga beneficiaries ko, mga supporting expenses na lamang sila. No? So, may dalawa dyan, program and supporting. So, best para maintindihan nyo talaga is mag-problem tayo. Si Abot Kamay Foundation is a non-profit entity that aims to help the elderly and cancer patients. Sinong beneficiary nila? Elderly and cancer patients. And it had the following expenses during the first period.
merong admin, merong fundraising cost, merong work to help elderly patients, meron ding childcare services. Ang tanong, how much is the total program service expenses? And how much is the total supporting service expenses? So simulan natin. Since iabot kamay na pangarap, iabot kamay foundation, is para sa mga elderly and cancer patients siya. Siyempre, yung work niya to help elderly patients, program. Diba? Directly para sa mga beneficiaries. Yun yung mga activities niya. Diba? Ano pa yung child care niya na provide sa mga cancer patients? Program yun. Program expenses yun. No? And all other activities other than program, syempre supporting na lang. Mga admin, general and administrative, fundraising cost, supporting na lamang sila. No? So ang sagot, no? 1-2 tayo kay program. Ito na lang yung kay program. Tapos ito si supporting. No? So 400K para kay supporting. So tuloy naman natin, no? Another composition naman na financial statement din ng NPO is yung notes to financial statements. Hindi mawawala yan. Di ba? A not-for-profit organization also presents notes to financial statements in the same way that commercial organizations do. Hindi mawawala talaga ang notes to it. No? So yan yung last na financial statement ng NPO. Ano ulit yon? Statement of financial position, statement of cash flow, statement of activities, and notes to financial statements. No? Now, other things to consider naman, sir, paano kung hindi pera yung kinontribute? Diba? Kasi sanay tayo kung cash contributions eh. Paano naman, sir, kung pinangakuan tayo? Pledge or promises. No? Sa NPO, may 2 types of pledges. No? Gano'n na naman. May unconditional pledge na naman. O siguro alam mo na yung pangalawa, conditional pledge. Mahilig sila no sa conditional pledge, di ba? So ano ba muna ang unconditional pledge? From the word itself, walang kondisyon. But depende yan sa passage of time. No? Shall be recognized and when the unconditional promise to give is received. Kapag natanggap mo na yung promise, and yung promise kasi na yun, unconditional, walang kapalit or walang kondisyon, walang stipulation. And i-recognize mo na yan as revenue kapag natanggap mo na, kapag sinabi na sa'yo ng donor, di ba? No? And not in the period of cash collection. So, accrual basis tayo dito, hindi cash basis sa unconditional pledge. No? Again, accrual basis tayo kung kailan natin natanggap yung pangako. Hindi kung kailan natin natanggap yung pera. Okay? Pero recognize nga lang siya as temporarily restricted contribution because of time restriction. Kasi nga, nakadepende pa rin siya sa passage of time. And lastly, recognize yan, net of uncollectible accounts. Parang receivable lang din. Diba? Net of ata. No, para mas maintindihan natin, journal entryhan natin. So, unconditional pledge. When the unconditional promise to give is received from the donor, kung natanggap mo na yung promise sa kay donor, and unconditional pa siya, meron ka ng receivable, meron ka ng contribution revenue. Diba? Accrual basis, may revenue ka na. Pero this time, temporarily restricted nga siya because of time restriction. Oh. When the donation is actually received, kapag natanggap mo na talaga yung pera, meron ka ng cash, and credit mo na yung donations receivable. No? So yun lang, napaka-straightforward. No? Kung meron tayong unconditional pledge, meron din tayong conditional pledge. No? Na it depends upon the occurrence of future and uncertain event to bind the promisor. May kondisyon. Diba? And accounted yan ng NPO as a refundable advance or liability and recognized only when the attached conditions are substantially met.
Kapag na-met mo na yung kondisyon. Liability siya at first kapag nakatanggap ka ng pera. Pero, magiging revenue mo na yun kapag na-met mo na yung kondisyon. Okay? Parang unearned revenue siya kung titignan mo. No? So, journal entry natin. Anong journal entry mo? Kapag natanggap mo yung conditional promise, wala. Nakatanggap ka lang ng pangako pero may kondisyon eh. Eh, wala pa. Wala ka pang revenue to. Diba? Paano sir kung nakatanggap ako ng pera in advance? Nagbigay na siya ng pera in advance. Pero may kondisyon. Eh hindi ko pa namimit yung kondisyon. Ibang usapan na yun. May cash ka na. Pero may liability ka for refundable advance. No? Hindi mo pa na-earn yung condition na yun. Paano sir kung na-meet mo na yung condition? O, edi debit mo na yung liability. Mag-credit ka na ng revenue. Alright? So, parang ano na lang to, no? Parang basic accounting na lang siya, no? Oh, tingnan natin, i-test natin yung knowledge mo sa theory question na to. Statement 1, diba? Unconditional promise to give that are collectible within 1 year of the financial statements should be reported at the gross amount less an allowance for uncollectible accounts. No, this is true. No? This is true. No, sabi natin, yung uncollectible promise natin yan, parang receivable mo na yan, less or net of ATA. No? And lastly, yung statement 2, yung unconditional promise to give are recognized by the NPO when the promise is received from the donor. Correct. Accrual basis tayo pag unconditional, kapag natanggap mo na yung pangako. Diba? Hindi ko pag kailan mo talaga natanggap yung pera. So, accrual basis ka na kapag unconditional. This is true also. No, so, both statements are correct. Okay. So, other things naman, another consideration na naman is contributed or donated services. Kanina, hindi cash. Pangako. Ngayon naman, services yung kinontribute or dinonate niya. Hindi naman pera ngayon, hindi pangako. Kundi nagtrabaho, nagbigay na lang ng service. Diba? Ang sabi, yan ay nire-recognize sa statement of activities if either, diba, if either of the following conditions is met. Isa lang. Isa sa kanilang dalawa. The services create or enhance non-financial asset or the services require specialized skills. Meaning, provided yan ng individuals possessing those skills and would probably need to be purchased if not provided by donation. Mga professionals talaga, mga CPAs, di ba ikaw na nanonood ngayon, future CPA, mga engineers, ganun, mga professional talaga. And yung services na yun, it requires specialized skills or it enhance non-financial asset. Either of the two will do. No? Hindi kailangang dalawa. No? And remember, lahat ng contributions or donations recorded yan at fair value at the date of donations and credited to contribution revenue restricted or unrestricted. Yan yung ginagawa natin kanina, nabanggit ko na rin. Diba? At fair value yan. Diba? Pero, kapag non-cash gift yung binigay, corresponding expense account is recorded. Kasi kanina, ang contribution natin puro cash eh. Diba? And nabanggit ko kanina, fair value sila. And credited yan sa contribution revenue whether restricted or unrestricted. No? Paano naman sir kung hindi cash? Non-cash yung binigay. In this case, services. Diba? Ang gagawin, meron kang expense account na i-record. No? Sample lang natin dito. The NPO rent a building. However, yung owner ng building na yun, winive niya yung rental payments. Anong journal entry mo? Diba? Meron kang expense. Meron kang revenue. Parang na-offset lang din. Walang nangyari. Diba? Libre pa lang. Libre lang din. No? So, tignan natin sa jury question na to. A storm broke glass windows in the building of Abot Kamay Foundations, a not-for-profit religious organization. A member of Abot Kamay's congregation, a professional glazier, replaced the window at no charge. In Abot Kamay's statement of activities, the breakage
and replacement of the windows should, di ba? Ayan yung choices. Not be reported by note disclosure only, be reported as an increase in both expenses and contributions, or be reported as an increase in both net assets and contributions. No? Anong sabi ulit natin? Pansinin natin, nabasag daw yung glass ng building ni Abot Kamay. Buti na lang, merong member si Abot Kamay na professional. Di ba? Na nag-replace ng window at no charge. O, pansinin mo. Di ba? Contributed or donated services yun. Di ba? And nirender yun ng isang professional. And it requires specialized skills. Okay? So, mapapansin mo na dyan na ang journal entry mo, meron kang expense, meron kang contributions revenue. Alright? So, ang answer, nadagdagan yung expense mo, nadagdagan din yung contributions. Letter C yung sagot. No? And last, diba? But definitely not the least, yung works of art and similar items. Ano to say? The NPO shall not recognize the contributions of work of art, historical treasures, and similar items if the donated assets are added to collections that meet all of the following conditions. Ano yung una? Held daw yan for public exhibition, education, or research in the furtherance of public service rather than financial gain. And protected din yan, kept unencumbered, cared, or preserved. And lastly, subject yan sa organizational policy that requires the proceeds from sales of collections be used to acquire other items for collections. No? So, sampalan natin dito. BGC Museum, a not-for-profit organization, receive a contribution of historical artifacts. It need not recognize the contribution if the artifacts are to be sold and proceeds used to, hindi mo na raw ibebenta yung artifacts, di-display mo na lang. Ay, rather, ibebenta mo pala yung artifact. And yung proceeds na yun, di ba, gagamitin mo sa pag-acquire ng other items for collections. No? Ay, andito lang din yan. Since BGC Museum yan, di ba, ito yung letter C kan. Since BGC Museum yan, syempre, yung proceeds mo from sales used to acquire other items for collection. No? So another theory question, contributions whose availability is dependent upon the performance of a specific task, the happening of a future event, or the passage of time is classified as, alam natin, temporarily restricted contribution. Diba? Time. Excuse me. Time or specific purpose. Diba? Yung suke natin, yung temporarily restricted contribution revenue. Generally, a set of financial statement prepared by an NPO will include all of the following except wala po tayong statement of functional expenses. Di ba? Ang sinasabi, nire-require lang ang NPO na mag-present ng expenses based on its function. No, pero wala namang statement of functional expenses. Ang meron dapat dyan, notes to financial statements. No? So wala po tayong letter doon. And lastly, under SFAS 117, the statement of financial position of a not-for-profit organization should report separate peso amounts for net assets according to which of the following classifications? Yung favorite, di ba? Favorite, yung UR, TR, PR. Unrestricted, temporarily restricted, and permanently restricted. No? Napakadali. Napaka-straightforward ng not-for-profit organization. Kaya kayang-kaya mo din yan, no? Kayang-kaya mo. So, dyan nagtatapos, no, yung part 1 natin for NP. Pasensya na rin sa boses, no? Actually, this presentation is long overdue na rin. No? Halos mag-iisang linggo na rin to sa files ko, hindi ko na rin na-present. Pinilit ko na lang din. Para matapos na yun. Para makapag-move forward na ako sa another topic. No, pagpasensyahan nyo na yung boses ko, no? Ngayon lang ako nagkasakit dahil siguro sa lamig.
no? Kakatapos lang din ng Christmas party, ang daming events, 'di ba? Kaya hindi rin kinaya ng katawan. Pero siyempre, I still did my best, no, sa pag-present. And sana, no, na-appreciate nyo pa rin, no? Sana, and hopefully, nandito ka pa rin hanggang dulo, no, napanood mo siya. No? And yun lang guys. Thank you, and sana maging CPA ka. Bye-bye!